Alam mo ba, Doc? Hindi ko alam kung matatawa ba ako kahapon sa itsura ni Naya. Why? Paano pumasok siya sa ospital kahapon na pasan-pasan ng sako ng gulay na biyan? Medyo batugis pa nga ang suot niya kaya lahat talaga ng mga mata ng tao sa ospital ay nasa kanya. Pero halos wala siyang pakialam. Hindi ko nga alam kung pansin niya rin ba yun. Nang makita niya ako ay ngumiti pa siya ng sobrang lawak at kumaway pa siya sa akin na para bang baliwala lang sa kanyang bigat ng pasan niya. Natatawa pa na pagkwento ni Caleb. Alam niyo, Doc, kahanga-hanga talaga yung sinayat ang pamilya niya, no? Napakabait niya at sobrang masipag. Swerte na magiging asawa niya, no, Doc? Hindi naman sumagot si Achilles. Sa pagkukwento pa lang ni Caleb para bang nakikita niya ng itsura ng dalagang sinaya. Aaminin ni Achilles na amusing nga rin para sa kanya ang dalagang sinaya. Hindi kasi ito katulad ng mga kilala niyang mga babae na naging kasintahan nito. Katangi-tangi ito sa lahat. Hindi na rin katakataka kung bakit gustong-gusto ito ng lola niya para sa kanya. Para sa kanyang maging asawa. Sa sandaling iyon ay gustong batukan ni Achilles ang kanyang sarili nang mahanap niya na lang ang sarili sa palengke ng San Isidro. Mula sa loob ng kanyang sasakyan ay pinagmamasdan niya ang dalagang sinaya na puno ng sigla na nagtatawag ng mga mamimili. Miss, pabili nga ako nitong isang tumpok. Agad na inasikaso ni Naya ang binili ng lalaki. Magpapakpit po ba kayo, bossing? Masarap tong mga gulay namin. Manamis-namis at sariwang-sariwa. Bilis ngang naubos ngayon eh. Pagkukwento ni Naya. Oh, eto nang binili niyo, bossing. Sa kanyang pagtingala ay natigilan siya nang makita ang isang lalaki na hindi niya inaasahan na makita ngayong araw. Nakadungaw ito sa kanya at nang makita ang labis na gulat sa mukha niya, ay napangiti si Achilles. Doc? Gulat na sambit ni Naya. Ano pong ginagawa niyo dito, Doc? Mamimili po ba kayo? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Parang awa niyo na, sir. Kailangan ko ang trabahong to. Masipag naman po ako. Nagka-stroke lang ako nung nakaraang taon pero maayos na ako ngayon. Kayang-kaya ko na magtrabahong muli para sa mga anak ko. Pakiramdam ni Naya ay niyayaro ka ng buong pagkatao niya habang nakatingin sa kanyang ama na nakaluhod sa harapan ng isang lalaki. Ang boss ng construction site na gusto sanang pasukan ng kanyang ama. Bumuhos ang luha ng kanyang ama. Parang awa niyo na, boss. Maawa po kayo sa amin. Kailangan ko ng pungtustos sa pamilya ko. Pagsusumamo nito. Pasensya na. Pero hindi ako maaaring tumanggap ng may kapansanan. Sayang lang ipapasahod ko kung tatanggapin kita dahil batid kong hindi kasing likse ng ibang mga trabahador. Ang mabuti pa ay umalis ka na at humanap ka ng ibang mapapasukan. Wala ka maaasahan dito. Hindi man lang binigyan ng boss ng pagkakataon ng kanyang ama at umalis na ito. Nanlumo naman lalong itsura ng kanyang ama kaya agad itong niyakap ni Naya at hinayaan na umiyak ito sa bisig niya. Hindi lang yan, Tay. Makakahanap pa tayo ng ibang trabaho. Wika ni Naya na pilit na pinapalakas ang loob ng ama kahit pa maging siya ay durog na rin. Hindi lang naman ito ang hiring eh. Makakahanap pa po tayo ng iba. Huwag na po kayong umiyak. Patawarin mong itay, ha? Patawarin mo ako kung kailangan mo pang masaksihan yon. At kung hanggang ngayon ay wala pa rin akong mahanap na trabaho. Lumayo si Naya sa pagkakayakap sa ama. Ngumiti siya kahit pa basang-basa na ng luha ang pisngi niya. Okay lang po yun, Tay. Inabot niya ang mukha ng ama at saka pinunasan niya ng luha ang mga mata nito. Uwi na po tayo, Tay. Bukas naman po ulit tayo maghanap ng trabaho. Masyado na po kayong napagod ngayong araw at sigurado ako na nag-aalala na rin po ngayon si Inay at si Bunsoy. Umabot ng ilang linggo ang paghahanap ng trabaho ng kanyang ama
Ngunit wala pa rin tumatanggap dito. Kahit sa pagiging kargador ay walang tumatanggap sa ama niya at sobrang naaawa na nga si Naya para sa itay niya. Ang totoo niyan ay ayaw naman sana nila na maghanap ng trabaho ang ama at ang gusto nila ay manatili na lang muna ito sa kanilang bahay dahil sa hindi pa nga ito lubusan na gumagaling mula sa pagkakastroke. Pero naiintindihan naman nila na ayaw nang maramdaman ng ama niya na magiging pabigat na ito. Gano'n naman siguro talaga ang mga ama. Ni minsan ay ayaw nilang maramdaman na magiging pabigat na sila sa kanilang pamilya. Kahit pa hindi naman totoo yun. Hanggang kaya ng kanilang mga katawan ay gumagawa sila ng paraan. Naya, kamusta naman ang itay mo? Nasa bukid ngayon si Naya at nag-aani ng mga gulay na ibebenta niya bukas sa palengke. Kaninang madaling araw pa siya rito at ngayon ay tirik na ang araw. Sa hula ni Naya ay nasa 2:00 na ng hapon ngayon. Maayos naman po ang itay, Chang. Sadyang ayon, ayaw niyo pa rin po talaga na magpapigil sa paghahanap niya ng trabaho eh. Ay narinig nga namin, usap-usapan nga sa kabilang baryo ang iyong ama. Napatigil si Naya dahil sa narinig. Bakit daw pong itay ang usap-usapan doon? Huwag ka sanang masasaktan. Pero kasi, ang iyong ama ay ginagawang katatawanan ng mga tao sa kabilang baryo dahil sa pagmamakaawa niya na tanggapin siya sa trabaho. Ang tingin nila sa iyong ama ay para bang isang payaso? Halos lahat daw kasi nang sinubukan niyang pag-applyan ay hindi siya tinatanggap. Nalaman ko yan nung binisita kong anak ko. Hindi nakakibo si Naya ng dahil doon. May galit siyang nararamdaman dahil paanong nagawa ng ibang tao na pagtawanan ng isang ama na handa lamang na magpakababa para sa pamilya nito. Nasasaktan din siya para sa kanyang ama dahil batid niya na wala itong kaalam-alam na ginagawa na pala itong katatawanan ng ibang tao. Pero naiintindihan naman namin ang ama mo, Naya. Sa totoo nga niya ay humahanga kami sa kanya dahil noon pa man ay alam na naming lahat kung gaano siyang kasipag at kabait. Hindi nga rin namin maintindihan kung bakit ginagawa siyang katatawanan ng ibang mga tao. Totoo naman ang sinabi nito. Masipag nga talaga ang kanyang ama. Lahat ng trabaho ay pinapasok nito para sa kanila at para lang mabigyan sila ng maayos sa buhay. Kung kaya naman ay sobrang proud siya sa kanyang ama at humahanga siya rito. Matapos ang nalaman ni Naya na may mga tao palang pinagtatawanan ng ama niya at hinuhusgahan ay para bang nakaramdam siya ng panghihina. Mabigat ang dibdib niya. At sa mga sandaling yon ay sinabi ni Naya sa sarili na hindi niya hahayaan na malaman ng ama niya ang tungkol doon. Ate? Lumingon si Naya nang marinig ang boses ng bunsong kapatid. Nang makita niya si Lucio na naglalakad ay agad siyang tumayo at tumakbo palapit sa kapatid. Lucio, anong ginagawa mo dito? Hinawakan ni Naya ang mukha ng kapatid na may pag-aalala. Bakit ka pumunta dito na mag-isa ka lang? Baka kung anong masamang mangyari sa'yo. Ayos lang naman po ako, ate. Nag-aalala lang po kasi ako kasi hindi pa rin po kayo umuwi sa bahay at hindi rin po kayo kumain doon kanina. Sagot naman ni Lucio sa mahinang boses. Gusto na ni Naya na pagalitan ng kapatid dahil sa ginawa nito, ngunit dahil sa sinabi nito ay tila nawala ng inis niya. Marami pa kasing kailangan na anihin na gulay si ate para may maitinda ako bukas. Paliwanag ni Naya bago binuhat ang kapatid. Dapat hindi ka na pumunta dito. Tirik na tirik pa naman ang araw. E paano na lang kung nawalan ka ng malay sa daan kanina? Huwag mo nang uulitin to, ha? Sigurado ako na nag-aalala na sa'yo ngayon sila mama. Nagpaalam ka ba sa kanila? Umiling ang 8 taong gulang na si Lucio. Hindi po, ate. Umalis po kasi si nanay kanina sa bahay para maglinis ng kuko ni Aling Bebang. Si Itay naman po ay pumunta po sa kumpare niya raw po para raw po makiusapan na ipasok siya sa trabaho. Ang lolo naman ay nasa bukid pa po. At si Lola ay nangutang po kanina kay Aling Mameng kaso hindi pa po pinapauwi. Baka po'y pinalinis muna ni Aling Mameng bago po pautangin. Huminga ng malalim si Naya. Ang ate Kara mo, hindi pa ba siya nakakauwi? Hindi pa po ate. Ang sabi po ni inay ay gagawa raw po si ate Kara ng project ng mga kaklase niya kasi kailangan daw po ni ate ng pangbaon.
Kung gano'n ay mag-isa lang palang kapatid niya sa bahay. Tumingala si Naya sa araw at tirik na iyon. Binalik niya ang tingin sa kapatid na pawis na at pansin niya rin ang pamumutla ng labi nito. Uuwi na tayo, ha? Uuwi na muna kita dahil masyadong mainit ang panahon. Antayin na lang natin si nanay sa bahay. Ngumiti si Lucio at tumango. Nagpaalam naman muna si Naya sa mga kasama niya na mag-ani na nagsabi na mag-ingat sila. Ang plano ni Naya ay bumalik na lang mamaya sa bukid pag may magbabantay na sa kapatid. Maaga pa naman kasi kaya sigurado na marami pa siyang mga maaani at may maibebenta siya bukas sa palengke. Habang pabalik sa kanilang bahay ay panay masayang pagkwento ng bunso niyang kapatid. Masaya rin si Naya na nakikinig. Para bang nawala ang pagod at inis ni Naya ngayon na narinig niyang masayang tawa ng bunso niyang kapatid. Ang kapatid niya si Lucio kasi talagang nagsisilbing pahinga niya matapos ang nakakapagod na trabaho sa bukid. Kapag kasama ni Naya ang cute niyang kapatid, ay nawawala sa isip niya ang mga problema nila. 1 taon lamang si Lucio nang malaman nila na may sakit ito sa puso. Barado ang isang ugat nito sa puso at sinasabi sa kanila ng mga doktor na operahan ng bata kung 2 taong gulang na ito. Ngunit dahil nga sa wala silang sapat na pera ay hindi ito naoperahan. Malapit na mag-8 taong gulang si Lucio pero patuloy pa rin itong pinapahirapan ng sakit. Nitong mga nagdaang buwan ay napapadalas na nawawalan nito ng malay. Kaya kailangang maoperahan para hindi na ito pahirapan ng sakit. Kung kaya naman ay puspusan ng trabaho si Naya para makalikom ng sapat na pera para sa kapatid. Subalit kahit anong sikap nila ay sadyang napakadamot sa kanila ng mundo. Para bang patuloy lamang silang pinapahirapan kahit anong pagsusumikap nila. Nagka-mild stroke ang ama nila last year na dahilan kaya natanggal ito sa trabaho at hanggang ngayon ay wala pa rin itong nahahanap na permanenteng trabaho dahil sa nagpaparecover pa rin ito mula sa sakit. Ang ina naman niya ay hindi rin sapat ang kinakita sa pagmamanicure at nanlalabo na rin ang mga mata marahil dahil sa pagsuot ng mga reading glasses sa tuwing naglilinis ng kuko. Wala rin kasi silang sapat na pera para mapasukatan ng salamin sa mata ang kanyang ina. Kaya nagtsatsaga ito sa pagsuot ng mga salamin na hindi akma para sa mga mata nito. Dahil nga sa malabo ng mata ng kanyang ina ay hirap na rin ito sa paglilinis ng kuko. Ang mga dati kasi nitong suki ay lumilipat na sa iba. Ang nanay Susan nila ay matanda na rin at siyang nagbabantay sa kapatid niyang si Lucio habang ang lolo nilang si Pancho ay siyang katuwang ni Naya sa bukid. Ito ang nag-aararo at nagtatanim ng mga gulay habang si Naya naman ay nag-aani at nagtitinda sa palengke. May kapatid pa siyang babae, si Cara, na sumunod kay Naya. Nag-aaral si Cara at grade 12 na. Ang totoo niya ay ayaw na sana ni Cara na ituloy ang pag-aaral para raw makatulong na ito sa kanila at makabawas na rin sa mga gastusin, ngunit hindi pumayag si Naya sa gusto ng kapatid niya. Sinabi niya na kailangan nito makapagtapos ng pag-aaral para magkaroon ng maayos na buhay. Hindi na siya nakapag-aral kaya ayaw niya na matulad sa kanyang mga kapatid niya. Gusto ni Naya na magkaroon sila ng maayos na buhay, na kung saan hindi na ulit nila mararanasan ang sobrang hirap ng buhay. Kaya niya pa naman na magtrabaho at sa awa ng Diyos ay sapat naman ang kinikita ni Naya para sa mga gamot ni Lucio at para na rin makakain sila ng 3 beses sa isang araw. At para na rin makabawas sa gastusin at makatulong ay madala si Cara naman na gumagawa ng projects ng mga kaklase nito at nagbabayad sila kay Cara. Pagka-uwi ni Cara galing eskwela ay may kinita na ito, bumibili talaga ito ng pasalubong para sa bunso nilang kapatid. Hindi ako pinautang ni maming kanina. Sumubok sana ako na umutang kanina kahit 2 tinapay dahil alam ko na nagugutom na si Lucio. May utang pa raw kasi tayo sa kanya na kailangang bayaran. Malungkot na wika ni Lola Susan. Pinaglinis niya ako ng bahay ng mga baboy nila kanina kaya pumayag ako dahil akala ko papautangin niya ako pagkatapos. Pero binawasan niya lang ang utang natin. 100 din yata ang binawas niya kaya 8 taon na lang ang kailangan natin na bayaran ng utang sa kanya. Kitang-kita ni Naya ang lungkot sa mga mata ng lola niya. Kahit subukan man na itago iyon sa pamamagitan ng pagngiti.
Nakaramdam si Naya ng kirot sa kanyang dibdib at para pigilan ang mga luha niyang gusto nang pumatak mula sa mga mata niya ay kinagat niya ang ibabang labi. Ayos lang ho yun, Nay. Pasensya na po at napagod pa tuloy kayo sa paglilinis. Hindi na pa naman po pwede sa inyong mapagod ng sobra. Nako, ayos lang yun, Apo. Ang mahalaga ay nakabawas tayo sa utang natin sa kanya. Pasensya na rin na naiwan dito si Lucio na mag-isa. Hindi kasi ako makaalis-alis kanina. Ayos lang po yun, Nay. Huwag kayong mag-alala. Ilang sandali pa ay dumating na ang kanyang ina na sobrang masaya dahil may konting tip si Aling Bebang. Masayang-masaya rin si Lucio at nakakabili na raw ito ng isang tinapay. Hindi mawari ni Naya kung dapat nga ba siyang maging masaya ng mga sandaling yon. Umaluluha siya sa lungkot dahil naaawa at nasasaktan siya para sa kapatid niya at para na rin sa kanyang ina at lola. Ayaw ni Naya na makita ng pamilya na siya'y nalulungkot o kaya naman ay pinanghihinaan na ng loob. Batid niya kasi na sa mahirap na pagkakataon ng kanilang buhay ay sa kanya lang kumukuha ng lakas ang magulang niya. Kaya kung makikita nila na malungkot siya o kaya naman ay pinanghihinaan na rin ng loob ay baka maging sila ay panghinaan din. Pasensya na at wala na naman ako nahanap na trabaho ha. Tagilid na naman daw kasi ako at hindi daw ako makapaglakad ng maayos. Nalulungkot na pagbabalita ni Luciano ang kanilang ama. Sobrang lungkot ng itsura ni Luciano habang nakaupo sa silya na gawa sa kawayan. Ang kulay puting bimpo na nakasabit sa balikat nito ay marahas na ginamit ng ama para punasan ang muka. Marahil ay para pigilan ang pagluha. Ayos lang po yan, Tay. Pilit na pinasaya ni Naya ang boses niya dahil ayaw niya na ma-discourage ang ama. Ganon din ang ginawa ng mga kapatid niya at kanilang ina. Malay niyo po, bukas ay meron na. Sadyang hindi pa po talaga para sa atin ang araw na to. Pero huwag po kayong panghinaan ng loob, Tay. Pasensya ka na talaga ha, anak. Hindi na kita natutulungan na humanap ng pera. Hayaan mo, kapag natanggap na ang itay sa trabaho, babawi ako sa inyo. Kahit anong gusto niyong pagkain ay bibilhin ko. Asus, ang ubod naman naming poging tatay. Nagdrama pa. Ayos lang po yun ni Tay. Hindi naman po ako nagre-reklamo, tsaka kayang-kaya ko naman po na magtrabaho. Aba, sinlakas kaya ako ng kalabaw. Kahit anong trabaho ay kayang-kaya kong gawin. Pinakita niya pang muscles niya sa kanila, kaya bahagyang natawa sa kanya ang ama. Na makita niyang mga ngiti sa labi ng ama ay sapat na para kay Naya. Kaya natin to. Pagsubok lang ni Lord sa atin to. Alam ko po na balang araw ay malalampasin din natin ang lahat ng to. Tama po ang ate Naya, Tay. Sumang-ayon din si Kara. Mas malakas pa po tayo sa lahat ng pagsubok na darating sa atin. Kasi marami po tayo at sama-sama. Kahit sobrang hirap na sa buhay, ay nananatili silang positibo sa anumang hamon na binabato sa kanila ng mundo. Masaya pa silang nagyakapan at nangako na kahit anong mangyari at kahit anong hirap, sila ay magsasama-sama. Wala po tayong iwanan dito. Nakangiti at positibo na hiyaw ni Naya. Tayo-tayo lang po magtutulungan. Kahit ano pa man ang mangyayari, ay walang iwanan. Kahit gaano pa karami ang problema na dumating sa mga buhay natin, sama-sama lang tayo lagi. Walang iwanan! Sabay-sabay nilang sigaw, tsaka nag-huddle. Kung may isa mang bagay sa kanilang pamilya ang pinakahinahangaan ng mga tao sa kanilang lugar, iyon ay ang maganda nilang samahan. Kahit mahirap ang buhay nila ay masaya at kumpleto ang kanilang pamilya. Walang sumusuko, walang nagrereklamo at lahat sila ay nagtutulungan. Kinabukasan nga ay maaga pa lang ay nasa palengke na si Naya para itinda ang mga gulay. Marami na ang mga nakakakilala kay Naya sa palengke dahil bata pa lamang ay laman na siya ng palengke. At sa angking ganda ay hindi maiwasan na hindi ito maging kilala roon, lalo pat madalas ay pila-pila ang mga bumibili sa kanya. Morena ang balat ni Naya na tila ba'y kumikinang sa tuwing tinatamaan ng sinag ng araw. Ganon na talaga ang kulay ng balat niya mula nang ipinanganak siya, pero dahil nga sa lagi rin siyang nakabilad sa araw ay mas naging dark iyon.
Mahaba ang itim na buhok ni Naya na madalas niyang itali ng half ponytail kaya nabibigyan tingkad ang oval face shape niya. Natural na makapal ang kanyang kilay at makorba ang mahabang mga pilikmata na mas lalong nagbibigay ng buhay sa hugis almond niyang mga mata. Matangos ang maliit niya na ilong at ang labi niya ay maliit at hugis arko. Hindi niya na kailangan ng lipstick o kahit ano paman dahil sobrang maganda at kinis niya na. Sa kanyang ganda na para bang isang bataluman at busilak na puso, hindi na rin nakakapagtaka kung bakit marami mga nagkakagusto kay Naya, ngunit hindi siya interesado sa sino man sa kanila. Ang mahalaga lang kasi ngayon para kay Naya ay ang kanyang pamilya at ang mabigyan sila ng maayos at maginhawang buhay. Wala siyang pakialam sa iba, lalong-lalo na sa pag-ibig. Kung kaya rin sa kanilang lugar ay sinayang madalas na ginagawa na halimbawa ng mga magulang sa mga anak nila. Ang ganoong asal at pag-uugali raw kasi ang dapat na ginagaya ng mga dalaga roon. Naya, marami ka na bang benta? Konti pa nga lamang hutsang matumal ngayon. Sagot ni Naya sa tindera na nagtanong sa kanya. Kaya nga ewan ko batang tumal ang mga customer ngayon. Kanina pa si Naya at konti pa lamang ang bumibili sa paninda niya. Marahil ay dahil sa hindi pa kasagsagan ng mga customer at hindi pa oras para mamili ang mga tao. Masiglang nagtawag na lamang siya ng customer at ganun na lamang ang gulat ni Naya nang bigla na lamang may bumagsak na ginang sa kanyang harapan. Hindi siya magkamayaw at agad siyang humingi ng saklolo para tulungan siya na dalhin ang ginang sa pinakamalapit na maliit na pribadong ospital. Ayon sa doktor ay nahimatay daw ang ginang dahil sa sobrang init ng panahon. Hindi iniwan ni Naya ang ginang kahit pa walang magbabantay sa paninda niya ron. Ibinili niya naman yon sa katabi niyang tindahan. Gusto niyang makasigurado na maayos lang ang ginang dahil natatakot siya na baka matulad ito sa kanyang ama noon. May trauma na talaga siya sa ganon. Ayos lang po ba kayo, ma'am? May masakit po ba sa inyo? Nag-aalala na tanong ni Naya sa ginang na magising na ito. Oo, iha. Ayos lang ako. Ikaw bang mabait na tumulong sa akin at nagdala sa akin dito? Tumango si Naya. Opo, ako nga po yon. Pero katulong ko po sa pagdala sa inyo rito ang ilan pang mga kargador kanina sa palengke. Mabait na ngumiti ang ginang. Maraming salamat sa tulong at pagdala mo sa akin dito ha. Naabala pa kita. Hindi naman po abala yon, ma'am. Ang mahalaga po ay ligtas na po kayo. Nag-aalala din po kasi ako sa inyo kanina dahil akala ko po ay na-heat stroke na po kayo. Mabuti na lang po at hindi naman daw po ganun ang nangyari sa inyo ayon sa doktor. Tiningnan ni Naya ng mabuti ang ginang nang naupo na ito sa kinahihigaan na kama. Mukhang mayaman ang ginang dahil sa suot nitong alahas at maganda rin ang kutis nito. Bagaman simple lamang itong manamit ay masasabi niya na hindi ito tulad nilang mga magbubukid. Pansin mo rin kasi agad na may kaya ito dahil sa kilos nito na para bang hindi makabasag pinggan. Kanina ka pa ba rito, iha? Talaga bang hindi ka pa umuwi para mabantayan ako? Tanong ulit sa kanya ng ginang na para bang sobrang natouch ito sa ginawa niya. Opo. Nag-aalala po kasi ako sa inyo kaya gusto ko po na masigurado na maayos ang po talaga ang lagay ninyo. Abay kay buti mo namang bata. Napalaki ka ng maayos sa mga magulang mo. Ano palang iyong pangalan, iha? Naya po. Naya Sullivan. Naya Sullivan. Abay, kagandang pangalan naman yan. Bagay na bagay sa iyo ang iyong pangalan, iha. Nakangiting saad nito. Nahihiyang umiti naman si Naya. Salamat po. At mas lalo pa ngang natouch ang ginang na nagpakilalang si Lucy na mag-alok si Naya na bayaran ng kalahati ng hospital bill nito dahil ang akala ni Naya ay walang dalang pera si Lucy para makapagbayad. Iyon ang unang beses na nakatagpo si Lucy ng ganong tao na merong busilak na puso kaya pagka-uwi niya sa kanila ay walang tigil niyang kwento ang lahat sa apo niyang isang seryosong doktor. Ma'am Lucy, mabuti naman po at maayos na po ang pakiramdam ninyo. Wika ni Naya na sa ginang na nasa pwesto niya na ngayon. Simple lamang ang kasautan ng ginang ngunit tingkad na tingkad pa rin ang kagandahan nito lalo nang maputi at makinis itong balat. Oo, maayos na ako. Tugon ni Lucy bago naupo sa may tabi ni Naya. Palagi ka bang nagtitinda dito, iha?
Dito ako galing kahapon dahil nagtanong ako sa mga tendera dito kung kilala ba nila ang babaeng tumulong sa akin nung isang araw. At dito nila ako tinuro sa pwesto mo raw, ngunit hindi kita nakita dito kahapon. Ay opo, palagi po ako nagtitinda dito. Bata pa lamang po ako ay nagtitinda na ako rito. Pero kung hindi po ako nakakapagtinda ay nasa bukid po ako noon. Sagot ni Naya. May mga magulang ka pa ba, Iha? Opo, buong buo po ang aking pamilya. Kung gano'n ay nasa ng mga magulang mo? Nasa bahay at bukid po. Sa ngayon marahil ang ama ko ay naghahanap na naman po ng trabaho. Nagkasalubong ang kilay ng ginang. Na naman? Opo, hindi po kasi siya matanggap-tanggap sa mga trabahong pinapasukan niya dahil sa may sakit siya. Na-stroke po kasi siya last year at hanggang ngayon po ay nagpapagaling pa po siya. Pero sumusubok na rin po siya na humanap ng trabaho. Hindi po kasi siya mapakali sa bahay kung walang ginagawa. Alam niyo naman na po mga matatanda. Paliwanag ni Naya. Ang iyong ina nagtatrabaho rin ba siya? Opo, nagmamanicure po ang inay ko. Magaling po siyang magmanicure. Kung gusto niyo po ay dumalaw po kayo minsan sa bahay. Sigurado po ako na matutuwa si nanay na makita kayo at baka ilibre niya rin ho kayo ng manicure at pedicure dahil sa nakwento ko po kayo sa kanila. Sigurado rin po ako na matutuwa po ang kapatid ko na si Lucio kung makikita niya po kayo. Magmula nga ng araw na tinulungan ni Naya ang matandang si Lucy Vistamonte ay naging malapit na ito sa kanya. Madalas itong bumisita sa pwesto niya sa palengke at uupo lang ito sa tabi niya para makipagkwentuhan sa kanya na ikinasiya naman ni Naya dahil hindi na siya nababagot kapag kausap niya ang ginang. Marami na siyang nalaman tungkol sa ginang, tulad na lang ng mag-isa na lang pala ito sa buhay dahil namatay na raw ang asawa nito at ang mga apo naman nito ay laging abala sa kanilang mga trabaho. Mahirap ang buhay ninyo pero nagawa mo pa rin na maging masaya, no? Alam mo ba, Iha? Sobrang nakakamangha ka talaga. Matanda na ako pero buong buhay ko ay ngayon lamang ako nakatagpo ng isang kagaya mo. Tila ba kahit matalo ka ay magagawan mo pa rin na humalakhak at maging masaya para sa mga nananalo. Namamangha at sabi ni Lucy kay Naya. Ganun naman po talaga ang buhay, hindi ba? Minsan panalo, kadalasan talo. Pero hindi porket natatalo tayo ay dapat na po tayo na maging malungkot. Minsan ay kailangan din po natin na humanap ng kaligayahan sa pagkatalo at matuto tayong pumalakpak para sa mga panalo dahil malay natin sa susunod tayo naman ang manalo. Paliwanag ni Naya kaya mas lalong humanga sa kanyang ginang na hindi na mapigilan ng pagngiti. Oo nga tila napaka-positibo mo lagi sa buhay. Sa tuwing nagkikita tayo ay palagi ka nalang masaya at para bang wala kang problema na dinadala. Napakaswerte sa'yo ng magulang mo. Ngumiti si Naya. Ganun po kasing tinuro sa amin ng lolo at lola namin. Kung patuloy ko pong iisipin ang mga problema namin, ay ako lang din po mahihirapan sa huli. Hayaan ko na lang po mga problemang mag-isip sa akin para mas makapag-isip ako ng maaaring maging solusyon. Kailangan kong huwag masyadong alalahanin ng mga problema ko. Sa sumunod na mga araw ay hindi na nakapagtinda si Naya sa palengke dahil kailangan niya ng tumulong sa lolo niya na magtanim ng gulay sa bundok. Hindi kasi maaari na maubusan sila ng mga tanim. Kailangan ay laging may bago. Kailangan kasi yon para mas marami siyang matinda at mabili niya naman ang gusto ni Lucio. Gusto rin kasi ni Naya na bilhan ng kapatid niyang si Cara ng bagong school shoes dahil sirang-sira na ang school shoes nito. Ganun pa man kahit sobrang hirap ng buhay ng pamilya ay hindi pa rin nila nakakalimutan na tumulong sa iba, lalo na si Naya sa tuwing bumibisita si Ginang Lucy sa kanya ay lagi niya itong binibigyan ng gulay. Grandma, bakit ang dami ng carrots natin? Hindi ba ayaw niya sa carrots? Nilapitan ni Lucy ang apo na si Achilles Vistamonte na nagtatakang tiningnan ang naipon niyang mga carrots na lahat ay galing kay Naya. Naaalala mo ba ang babaeng naikwento ko sa'yo na tumulong sa akin nung nawala ng malay sa palengke roon sa San Isidro? Yung babae na nagdala sa akin sa ospital at binantayan pa ako hanggang sa bumalik ang malay ko? Tanong ni Lucy sa apo. Yes, sumagot naman si Achilles. What about her? Galing sa kanyang mga gulay na yan.
Galing sa kanya? Nagtaka si Achilles. Bakit? Binigay niya ba sa inyo mga to? Oo, apo. Ang sabi niya ay kailangan ko raw ng gulay para mas lumaksi ako. Ganon daw kasi ang kinakain ng mga lolo't lola niya kaya hanggang ngayon ay masigla pa rin sila. Nakangiting paliwanag ni Lucy sa apo. Nakakatuwa ngang batang yon. Ang sabi ko nga sa kanya ay wala pa akong pambayad pero bigay niya na lang daw sa akin yan. Tumango si Achilles. Tagasan po palang babaeng yon, ma? Sa tingin ko naman ay may oras ako para makita at pasalamatan siya sa pagligtas niya sa inyo. Nang dahil sa sinabi ng apo ay mas lalong lumaki ang ngiti ni Lucy. Sa wakas ay may panahon na rin ang apo niyang laging busy sa trabaho para makilala ang babaeng bukang bibig niya palagi. At nang sumunod na araw, sakay ng isang kulay itim na mamahaling sasakyan, ay nagtungo sila sa palengke para makilala na ni Achilles ang babaeng palagi na lang bukang bibig ng lola niya. Saan ho siya niyan, Grandma? Tanong ni Achilles sa lola niyang nasa shotgun seat. Ayun na siya, apo. Masayang itinuro ni Lucy ang isang babae na may basket na puno ng gulay ang nakapatong sa ulo nito. Magandang ngiti ng babae at may kung anong sinasabi sa mga taong kumakausap dito. Marungis ang suot na bestida ng babae ngunit matingkad pa rin ang ganda nito. Siya na yun, apo. Siya na yung babaeng tumulong sa akin. Si Naya. Wika ni Lucy at napangiti na lang nang mapansing nakatitig ang apo sa dalaga. Hindi ba't napakaganda niya? Hindi lamang siya maganda kundi sobrang bait din niya at ubod din ng sipag. Hindi ba't kamangha-mangha siya? Aaminin ni Achilles na maganda nga talaga ang babae. Kung tutuusin ay para itong isang modelo at diwata sa ganda. Ang ngiti nito ay kaakit-akit at ang mga mata nito ay kumikinang. Halika at lapitan natin siya para makilala niyong isa't isa. Saka lamang napukaw ni Achilles nang marinig niya ang boses ng lola niya, ngunit bago pa man sila makababa ng sasakyan, ay nakita na ni Achilles na may isang lalaki na lumapit kay Naya at may kung anong sinabi. Kitang-kita ni Achilles kung paano nabalot ng takot ang magandang mukha ng dalaga at ang basa nitong basket ay nahulog. Nagkalat ang gulay sa daan pero tila walang pakialam doon ng dalaga. Mabilis sa sinundan ng dalagang lalaki na lumapit dito kanina habang ang mukha ay nababalot ng takot. Gulat na may halong pagtataka na nagkatinginan sila ng lola niya dahil sa nangyari. Ano nangyari kay Naya, Ibiang? Bakit bigla na lang siyang umalis? Tanong ni Ginang Lucy sa tindera na katabing pwesto ni Naya. Mukhang dahil po yata sa bunso niyang kapatid. Sinugod daw po sa ospital. May sakit kasi sa puso ang bunso niyang kapatid. Kailangan na atang operahan. Sagot ng babae kaya nagkatinginan naman sina Lucy at Achilles. Puno ng awa ang mga mata ni Lucy at para bang nagsusumamo ito sa amo. Huminga muna ng malalim si Achilles at saka tumango na para bang pumapayag ito sa kung anumang gustong mangyari ng lola. Itay! Malakas na tinawag ni Nayang ama na makarating siya sa ospital kung saan dinala ang bunso niyang kapatid. Buhat-buhat ng kanyang ama ang walang malay na si Lucio. Umiiyak ito at kahit hindi gaano makapaglakad dahil sa stroke, ay ginawa nito ang lahat para madala si Lucio sa ospital. Pinahiga si Lucio sa kama at agad na sinugod ng mga doktor ang bata sa emergency. Inay, ano pong nangyari? Umiiyak na tanong ni Naya sa ina na puro rin ng luha ang mga mata. Bigla siyang hinimatay kanina. Sagot ng ina bago yumakap sa kanya. Niyakap din ni Naya ang kanyang ama na wala ring tigil sa pag-iyak at paulit-ulit niyang sinasabi sa kanila na magiging maayos din ang lahat at walang masamang mangyayari kay Lucio. Kahit pa na sandaling yon ay halos hindi na rin alam ni Naya kung ano ang gagawin niya. At para bang gusto niya na lang na tumakbo at isigaw ng sobrang lakas ang lahat ng sakit na nararamdaman niya at pinilit na likasan pa rin ang loob niya. Hindi siya maaaring maging mahina dahil batid niyang durog na ang mga magulang niya ngayon. Kailangan niya ging matatag para sa kanila at lalong-lalo na para sa kapatid niyang si Lucio. Naya. Nakaluhod si Naya dito sa loob ng chapel ng ospital at taimtim na nagdarasal ng maaari niyang tinawag siya ng isang ginang. Lumingon si Naya kung nasaan nanggaling ang boses at nakita niya si Ma'am Lucy na naglalakad palapit. Ma'am Lucy?
Mahinang sambit niya at naupo. Naupo rin sa tabi niya si Ma'am Lucy na bahagyang umiti sa kanya. Nabalitaan kong nangyari sa kapatid mo. Ayos ka lang ba? Opo. Pinunasan ni Naya ang kanyang mga luha. Kaya ko pa naman po. Huminga ng malalim si Lucy bago inabot ang kanyang kamay. Hiling ko na maging maayos ang lagay ng kapatid mo, Iha. Bahagya siyang umiti dito. Salamat po. Ngayon na nandito si Ma'am Lucy, nakaramdam si Naya ng kaunting comfort. Marami ang mga nagdadasal para sa kapatid niya. Kaya sigurado siya na magiging maayos ang kapatid niya. Nagsandaling ibalita sa kanila ng doktor na kailangan na ni Lucio na ilipat sa mas malaking ospital para maoperahan na ito, ay mas lalong nanlumo si Naya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya ng mga sandaling yon. Bukas na nakaschedule ang paglipat kay Lucio sa mas malaking ospital. At bukas na rin ooperahan si Lucio dahil pumayag ang ospital na operahan na kaagad ang bata kahit pa wala ang bayad nila. Hindi na alam ni Naya kung saan pa ba kukuha ng perang pambabayad nila sa operasyon. Ganun pa man ay pumayag si Naya. Hindi na baling magmakaawa siya sa mga tao para makahingi ng tulong. Hindi na baling hindi siya makatulog sa kakatrabaho. Ang mahalaga ay maging ligtas ang kapatid niya at ayos na yan sa kanya. Kahit mas lalo pa silang mabaon sa utang ay gagawin niyang lahat para sa kapatid niya. Uminom ka muna ng tubig, Iha. Tinanggap ni Naya ang binigay sa kanya ni Ma'am Lucy na isang bottled water at nagpasalamat. Naupo naman sa tabi niya si Ma'am Lucy. Hindi umaalis sa tabi nila si Ma'am Lucy kahit pa nung nilipat na sa malaking ospital si Lucio. Kaagapay niya ito sa pagpapalakas ng loob sa magulang niya dahil ngayon ang araw ng operasyon ni Naya. Naya, may naisa na akong sabihin sa'yo. Pagsisimula ni Ma'am Lucy. Ano po yon, Ma'am? Tungkol sa hospital bill ng kapatid mo. Bakit po? Gusto kong malaman mo na wala na kayong kahit anong kailangang bayaran dito. Lahat ng gastos ay sagot ko na. Natigilan si Naya sa sinabi nito. Ano po? Ngumiti ng bahagya si Ginang Lucy sa kanya. Ang apo kong si Achilles Vistamonte ang may-ari ng ospital na to. Pag-aari ito ng aming pamilya at siya na ang nagmana. Nakausap ko na siya kagabi at pumayag na siya na wala na kayong kahit piso na kailangang bayaran sa pagpapagaling ni Lucio. Bilang kabayaran na din daw sa pagligtas mo sa akin noon. Dahil sa labis na gulat ay hindi agad nagawang makapag-react na Naya. Natulala siya ng ilang sandali at inakala na siya'y nagkakamali lang ng pagkakarinig o kaya naman ay panaginip lamang ito. Ano ho? Ang naisatinig niya makalipas ang ilang sandali. Oo, Iha. Wala ka nang kailangan na pag-alala sa mga kailangan niyang bayaran dito. Ang kailangan mo na lang gawin ay maging matatag para sa kapatid mo at sa iyong pamilya. Batid ko na sa'yo na lang sila humuhugot ng lakas ng loob ngayon. Alam ko na magiging maayos din ang lagay ng kapatid mo. Ang apo kong si Achilles ang gumagawa ng operasyon ngayon. Magaling siyang doktor, kaya nakakasiguro ako na hindi niya hahayaan na may hindi magandang mangyari sa kapatid mo. Hindi na napigil ni Naya ang mga luha sa kanyang mga mata at mahigpit niyang niyakap si Ma'am Lucy. Paulit-ulit siyang nagpasalamat sa kabutihan nito sa kanila. Ang magulang ni Naya ay napaluhod sa harapan ni Ma'am Lucy at pinasalamatan nito. Makalipas ang hindi mabilang ng mga sandali ay lumabas ang doktor. Agad na tumayo si Naya at nagtanong sa doktor. Kamusta na po ang kapatid ko, Doc? Ligtas na po ba siya? Successful po bang operasyon niya? Tinanggal ng doktor ang suot na mask. Ang bete nitong mga mata ay diretsyo na nakatingin sa mga mata ni Naya na punong-puno ng takot at pag-aalala. Ligtas na siya ngayon. Successful ang naging operation. Hintayin na lang natin na magkamalay siya at ililipat na natin siya sa recovery room. Animoy na bunutan ng tinik sa dibdib si Naya dahil sa sinabi ng doktor. Bumuhos ang luha sa kanyang mga mata dahil sa saya. Masaya rin silang nagyakapan ng pamilya niya. Nagpasalamat sila sa doktor na tipid lamang na tumangot and excuse na ang sarili. Makalipas ang mahigit 6 na oras ay nagkamalay na si Lucio at muling chinek ni Doc Achilles para masigurado na maayos na nga ito. Maayos na po siya ngayon. Ililipat na natin ang bata sa recovery room maya-maya lang.
Kapag nasa recovery room na siya, ay muli ko siyang pupuntahan at ipapaliwanag ko sa inyo ang lahat ng mga kailangan ninyong gawin at iwasan para bumilis ang recovery ng bata. Sa ngayon ay ang mga assistant doctors ko munang mag-aasikaso sa inyo. At katulad nga ng sinabi ni Doc Achilles, inilipit na si Lucio sa recovery room at may isang doktor at nurse na nakabantay dito. At dahil yun daw ang inutos ni Doc Achilles, hanggang hindi pa ito bumabalik para tingnan ang lagay ni Lucio. Masayang-masaya ang puso ni Naya na makitang maayos na ang kapatid niya at nakapagsalita na rin ito. Walang mapagsidla ng tuwa na nararamdaman nila ng mga sandaling yon. Doc, tumakbo na sinundan ni Naya si Doc Achilles na naglalakad. Galing ito sa silid ni Lucio at nagpaliwanag ito sa kanila ng mga bagay na kailangan nilang gawin para sa fast recovery ni Lucio. Ngunit gusto itong makausap ni Naya ngayon para makapagpasalamat siya sa pagliligtas nito sa buhay ng bunsong kapatid at sa lahat ng tulong nito sa kanila. Doc! Huminto ang doktor sa paglalakad at saka lumingon sa kanya. Tumakbo siya papalapit. Pwede po ba tayong mag-usap, Doc? Sandaling tumingin si Achilles sa rilong pambisig at saka tumango ng bahagya. I still have 5 minutes left for my break bago ang next patient ko. What is that you want to talk about? Gusto ko po sana magpasalamat sa inyo sa pagligtas niyo po sa kapatid ko. It's my job. Hindi mo kailangan na pasalamatan ako dahil ginawa ko lang ang trabaho ko. Sagot nito. Pero nasabi po sa akin ni Ma'am Lucy ang tungkol sa kabutihan ninyo. Maraming salamat po sa tulong sa kapatid ko. Tatanuin ko po itong isang malaking utang na loob sa inyo. It's nothing. Naiinip na sagot nito. I did that because you also helped my lola when she fainted. We're quits now. If you don't mind, kailangan ko nang pumunta sa susunod kong pasyente. May gusto pa sana sabihin si Naya pero tumalikod na ang doktor at nagsimula ng maglakad palayo. Pinagmasdan niya na lang ito na maglakad palayo. Medyo may pagkamasungit ang doktor pero okay na yon. Ang mahalaga ay mabait naman ito sa kapatid niya. Nagkausap na ba kayo ni Achilles, Naya? Tanong ni Ginang Lucy sa kanya. Opo ma'am, tugon niya. Talaga? Mabuti naman kung ganon. Anong sinabi niya sa'yo? Wala pong masyado dahil kailangan niya rin po kasing umalis kaagad eh. Paliwanag niya. Ay nako, ganon na ganon talaga ang batang yon. Lagi siya nagmamadali at laging busy. Hayaan mo na at sa susunod ay gagawan ko ng paraan para makapag-usap kayong dalawa, ha? Isang beses lang na pumunta sa recovery room si Doc Achilles at ibang doktor na ang tumitingin sa lagay ni Lucio kaya naman hindi na ulit siya nagkaroon ng pagkakataon na makausap ang mabait na doktor. Bagaman masayang-masaya si Naya dahil bumabalik na ang liksi ni Lucio, sa totoo nga niyan ay mas maliksi na ito kesa dati at masigla na lagi ang itsura nito dahil sa wala na nga itong dinaramdam na sakit. Nagmamadali si Naya dahil nagugutom na ang kapatid niya at ang gusto nito ay lugaw. Bumili pa nga siya sa labas. Sa sobra niyang pagmamadali, hindi niya na napansin ang doktor na naglalakad dahilan para mabangga niya ito. Sa balikat ng doktor, siya tumama at nasakit yon. Napaatras pa siya sabay sapo sa kanyang noo. Sorry, Doc. Saad ni Naya at nang mapatingin siya sa mukha ng doktor na nakakunot ang noo sa kanya ay natigilan siya. Doc Achilles! Why are you such in a hurry? Tanong nito. Kasi nagugutom na po ang kapatid ko. Bumaba ang tingin ng doktor sa kanyang hawak. Bumili ka pa sa labas? Wala bang nagdadala sa kwarto niyo ng food para sa patient? Meron po, Doc. Kaso raw po, gusto daw po ng kapatid ko na kumain ng lugaw. Pinagbigyan ko na po dahil baka makatulong din sa kanya to para mabilis siyang gumaling at sumigla. Paliwanag niya. Hindi naman po ito bawal sa kapatid ko po, di ba? Yes, as long as wala sa ingredients niya ng mga pagkain na biniling ko sa inyo na bawal sa bata. Opo, Doc. Sinigurado ko po na wala pong nakahalong ingredients na bawal sa kapatid ko. Well then, pwede yan sa kanya. Sagot ng doktor bago sumulyap sa suot na relo. If you don't mind, I have to go. Nakalayo na ang doktor ng bahagya nang biglang may maisip siya. Doc! Pagtawag niya dito kaya napahinto na sa paglalakad ang mabait na doktor at lumingon sa kanya. Kailan niyo po titignan ulit ang kapatid ko? Gusto niya raw po kasi kayo na makausap ulit. Later, I'll try. Tipid nito ang sagot.
Sobrang cold at tipid lang na naging sagot ng doktor. Ngunit ang ngiti ni Naya dahil doon ay abot tenga. Excited niya ibinalita sa kapatid niyang si Lucio ang tungkol doon at tulad niya ay excited din na naghihintay ang kapatid niya sa pagdating ng doktor. Ganon din ang kanyang mga magulang dahil gusto raw ulit nilang makita at makausap ang doktor para muling makapagpasalamat. Darating pa po kaya si Doc, ate? Tanong ni Lucio dahil lagpas na sa alas 10 ng gabi at ibig sabihin nun ay bukas na ulit pupunta ang mga doktor sa silid ni Lucio para i-check ang kondisyon nito. Hindi na ata bunso sagot ni Naya. Matulog ka na kaya? Baka bukas ay dumaan na siya rito. Nalungkot si Lucio ngunit tumalima na rin sa sinabi niya at nahiga na ito sa kama. Ngunit kasabay ng paghiga ni Lucio sa kama ay may 3 beses na kumatok sa pinto. Lahat sila ay napalingon sa pinto at ang puso ni Naya ay bumilis ang pintig nang bumukas iyon at pumasok si Doc Achilles. Good evening! Magalang na bumati ang doktor sa kanila. Si Lucio naman ay agad na napaupo na makita ang kanina pang hinihintay na doktor. I apologize for checking up on Lucio later than expected. Nagpapahinga na ba kayo? Babalik na lang siguro ako bukas. Ay naku, hindi po. Agad na pagpigil ng kanyang ina noong akmang isasara ni Achilles ang pinto. Okay lang po, kanina pa nga po namin kayo hinihintay. Well then, pumasok na ang doktor sa loob. Pasensya na ko ngayon ko lang ulit siya titingnan. I hope maayos naman siyang inalagaan ng assistant doctor ko. Nag-assign din ako ng ICU nurse para higit na mabantayan ang paggaling niya. Naku Doc, sobrang babait po ng doktor na nag-alaga kay Lucio. Maging ang nurse ay mabait din po sa kanya. Paliwanag ng kanyang ina. Mabuti naman kung ganon. Nasa tabi na ng hinihigaan ni Lucio si Achilles at hinanda na nito ang stethoscope na nakasabit sa leeg nito kanina. I-check ko lang lagay ng puso mo. Ayos ang ba yan sa'yo? At agad naman na sumagot si Lucio. Opo, Doc. Ayos na ayos lang po sa akin. Ngiti-ngiti pa si Lucio lalo na nung dumukong papalapit si Achilles at sabay dinikit nito sa kabilang dibdib ni Lucio ang stethoscope. Hindi na rin namalaya ni Naya na nakangiti na rin pala siya habang nakatingin sa dalawa. Kitang-kita sa mata ni Lucio kung gaano itong kasaya na nandito na ang matagal na nitong hinihintay na doktor. Maayos naman ang tibok ng puso niya. Sa tingin ko ay pagtapos ng ilang araw pa na pananatili ay maaari na rin siya makalabas at sa bahay tuluyang magpagaling. Paliwanag ni Achilles sa kanila. But I suggest na pagstayhin niyo pa siya rito ng mga 1 linggo para mas mabantayan ang kalusugan at paggaling niya. Si Naya na noon ay nasa tabi ni Achilles ang sumagot. Maraming salamat po, Doc. Nagsalita rin si Lucio. Salamat po talaga sa inyo, Doc. You're welcome. Sagot ni Achilles kay Lucio at saka bahagyang ngumiti. Maayos naman ang pakiramdam mo, diba? Hindi ka rin naman nahihirapan ng huminga, is that right? Mabilis na tumango si Lucio. Opo, Doc. That's a good sign. Kung patuloy kang magpapagaling at magpapasiglay, hindi na ulit mag-aalala sa iyong magulang mo. Makakapaglaro ka na rin sa labas tulad ng ibang mga bata. I heard yun daw ang una na gusto mong gawin pag nakalabas ka na dito, tama ba yon? Tanong ni Achilles. Opo, Doc. Gusto ko pong tumakbo sa labas kasama ang ibang mga bata at gusto ko rin po sana na maligo sa ulan kasama ang mga ate ko. At saka kung magaling na po ako ng lubusan, ay sasama na po ako kay ate sa bukid. Sagot ni Lucio na hindi pa rin nawawala ang kislap sa mga mata. That's good. Ang sabi sa akin ni Doc Caleb ay mabait ka naman daw at masunurin na bata. Kaya sigurado ako nagagaling ka kaagad. Pero huwag mong kakalimutan na sa unang buwan ng paggaling mo ay hindi ka pa rin maaaring mapagod ng labis para maiwasan natin ang komplikasyon sa puso mo, okay? Paalala ni Achilles. Opo, Doc Aki. Iingatan ko po ang aking puso at sarili. Hindi ko po sasayangin ang tulong niyo po para sa paggaling ko. At sa unang pagkakataon ay nakita ni Naya na ngumiti ng bahagyang doktor dahil sa sinabi ni Lucio at yun na nga siguro ang pinakamagandang ngiti na nakita ni Naya maliban sa mga ngiti ng pamilya niya. Mas bumilis ang pintig ng kanyang puso nang dahil doon. Paulit-ulit pa na nagpasalamat si Lucio kay Achilles na nagsasabi na okay lang yon at hindi nila kailangang isipin.
Maging ang magulang nila ay paulit-ulit din ang pagpapasalamat kay Doc Achilles. Maraming salamat po sa paglaan ninyo ng oras para mapasaya ang kapatid ko. Wika ni Naya sa doktor. Nasa labas na sila ngayon ng silid ni Lucio. Did I make him happy? Tanong ni Achilles na para bang nagulat pa ito sa nalaman na napasaya pala nito ang kapatid niya. Opo, Doc. Sobrang saya niya po dahil sa pagdating ninyo. Kanina pa nga po niya kayo hinihintay eh. Paliwanag niya. Well, I'm glad that I made him happy. Matamis na ngumiti si Naya at ang doktor ay ilang segundo ring napatitig sa kanya. Sa sobrang lawa kasi ng ngiti niya ay para bang nawala na siya ng mata. Gusto niyo po ba ng gulay, Doc? Tanong bigla ni Naya kaya nagulat ang doktor. What? Gusto ko po sana kayong bigyan ng gulay. Bukas ay mag-aani ako ng tanim namin. Dati ni tatay, ang lolo ko. Yun lang po kasing maibibigay ko sa inyo bilang pasasalamat sa kabaitan ninyo sa amin. Wala pa po kasi akong sapat na pera para mabayaran kayo. Paliwanag niya. Hindi na kailangan. Hindi mo rin ako kailangan na bayaran para dito. Nalungkot si Naya dahil sa sinabi nito pero napangiti rin ulit nang dugtungan pa ni Achilles ang sinabi. But if you insist, you can give it to my assistant. Siya na lang magbibigay sa akin since I think I won't be here tomorrow. Wala po kayo dito bukas? Hindi po kayo papasok? Yes, may meeting ako bukas. Kailan po ang balik ninyo? Hindi rin alam ni Naya kung bakit bigla niyang tinanong yon kaya maging ang doktor ay natigilan. Magpapalusot pa sana si Naya pero huli na nang sumagot si Achilles. The day after tomorrow siguro? Hindi ako sigurado dahil sa Manila ang meeting. I think may ipapagawa pa sa akin si Lola roon. Ganon po ba? Mag-iingat po kayo sa pupuntahan niyo kung ganon. Huwag po kayong mag-alala at sisiguraduhin ko na marami po akong gulay na ibibigay kay Doc Caleb para po may healthy kayong kainin pagbalik ninyo mula sa meeting ninyo. Sabay matamis siyang ngumiti. Yeah, thank you. Ngiti-ngiti pa rin na nagpaalam siya kay Achilles. Pagpasok niya sa silid ni Lucio ay agad siyang pinalibutan ng pamilya niya para magtanong kung ano bang napag-usapan nilang dalawa. Siya nang nais kong pakasalan mo, Achilles. Pinal na saad ni Lucy sa apo na si Achilles Vistamonte. Seryoso ang nag-uusap ngayon ng maglola sa balkonahe ng mansyon ng mga Vistamonte. Ha? Bakit siya? Mabait siya na bata. At kilala ko rin ang pamilya niya. Alam ko na alam mo kung gaano kabait ang batang yon. Lahat sila ay mababait at masasabi ko na hindi siya tulad ng ibang mga babae na pera lang ang magiging habol sa'yo. Paliwanag ni Lucy. Hindi po ako maaaring magpakasal ng kung sino-sino lang na babae, Lola. Saad ni Achilles. Kaya nga iyo. At hindi basta-basta kung sino-sino lang si Naya. Minsan niya akong tinulungan noon. Mabait siyang bata at nakakasiguro ako na kung siya ang iyong mapapangasawa ay magiging maayos ang pagsasama ninyong dalawa. Pero nakapagdesisyon na ako, Achilles. Si Naya ang gusto ko na pakasalan mo. Napahinga na lang ng malalim si Achilles dahil sa sinabi ng lola niya. Nahuhulaan niya na mangyayari ito dahil gustong-gusto ng lola niya si Naya. Ngunit hindi niya lubos akalain na talaga palang gagawin ito ng lola niya. Doc Achilles, pinabibigay sa iyo to ni Naya ang mga gulay na to. Pumasok kanina si Caleb sa loob ng opisina niya na buhat-buhat ang halos kalahating sako na ang laman ay puro gulay. Hindi na namalaya ni Achilles ang pagsupil ng ngiti sa kanyang labi habang nakatingin sa sako. Hindi niya akalain na totohanin pala ni Naya ang sinabi nito na bibigyan siya ng gulay. Nagtaka naman si Caleb nang makita ang ngiti sa labi ni Doc Achilles. Bakit kanya binigyan ng gulay, Doc? Nanghingi ka ba sa kanya? Hindi, sumagot si Achilles. Binigyan niya lang yan sa akin bilang pasasalamat daw sa tulong ko sa kapatid niya. Oh, kaya pala. Naupo si Caleb sa silya sa tapat ni Achilles. Alam mo ba, Doc? Hindi ko alam kung matatawa ba ako kahapon sa itsura ni Naya. Why? Pumasok siya sa ospital kahapon na pasan-pasan ang sako ng gulay na yan. Medyo madungis pa nga ang suot niya. Kaya ang mata ng mga tao sa ospital ay nasa kanya pero halos wala siyang pakialam. Hindi ko nga alam kung pansin niya rin ba yun.
Nang makita niya ako, ngumingiti siya ng sobrang lawak at kumaway siya sa akin na para bang baliwala lang sa kanyang bigat ng pasan niya. Natatawa pa na pagkwento ni Caleb. Alam niyo, Doc, kahanga-hanga talaga yung Sinaya at ang pamilya niya. Napakabait at sobrang masipag. Swerte na magiging asawa niya, no, Doc? Hindi sumagot si Achilles sa pagkukwento pa lang ni Caleb ay para bang nakikita niya na ang itsura ng dalagang Sinaya. Aaminin ni Achilles na amusing nga rin para sa kanya ang dalagang Sinaya. Hindi kasi ito tulad ng kilala niyang mga babae at mga naging kasintahan nito. Katangi-tangi ito sa lahat. Hindi na rin katakataka kung bakit gustong-gusto ito ng lola niya para sa kanya. Para sa kanyang maging asawa. Sa sandaling yon ay gusto ng batukan ni Achilles ang kanyang sarili nang mahanap niya na lang ang sarili sa palengke ng San Isidro. Mula sa loob ng kanyang sasakyan ay pinagmamasan niya ang dalagang Sinaya na puno ng sigla na nagtatawag ng mga mamimili. Mga suke, bili na kayo. Fresh na fresh to mga gulay natin ngayon. Kaninang umaga ko lang sila inane, bumili na kayo. Kanina pa nagtitinda si Naya at pinapaubos niya na lang ang paninda para makapunta na siya sa ospital. Miss, pabili nga ako nitong isang tumpok. Agad na inasikaso ni Naya ang bumiling lalaki kaya hindi niya napansin ang paglabas ng isang lalaki mula sa mamahalin na sasakyan. Halos lahat ng tao sa palengke napatingin sa binata, maliban na lang kay Naya na sobrang abala pa rin. Magpapakpet po ba kayo, bossing? Masarap tong mga gulay namin. Manamis-namis at sariwang-sariwa. Bilis nga naubos ngayon eh. Pagkukwento ni Naya. Oh, eto nang binili ninyo, bossing. Sa kanyang pagtingala ay natigilan siya nang makita ang isang lalaki na hindi niya inaasahan makita ngayong araw. Nakadungaw ito sa kanya at nang makita ang labis na gulat sa mukha niya ay napangiti si Achilles. Doc! Gulat na sambit ni Naya bago agad na tumayo. Ano pong ginagawa niyo rito, Doc? Mamimili po ba kayo? Tia? Tipid na sumagot si Achilles bago namili ng gulay. Mamimili ako para sa lulutuin na pansit ni Manang. Gulay na ipansasahog niyo po sa pansit? Takang tanong ni Naya. Pero wala po ako mga ganong gulay, ampalaya at talong na lang ang natira sa paninda ko. Tumikim si Achilles bago tumayo. Napahawak pa ito sa batok na para bang nahihiya. Miss, kinuha ng lalaking bumili ng gulay ang atensyon ni Naya. Pwede ko na bang makuha at bayaran ang binili ko? Naghahantay na kasi sa akin ngayon ang asawa ko, baka nagagalit na yun sa akin. Nahihiya namang kaagad na inabot ni Naya sa lalaki ang binili nito at mabilis niya rin itong sinuklian. Nang makaalis na nga ang lalaki, nahiya pa rin na hinarap siya ni Achilles na tila ba amused na amused ang itsura nito ngayon. Bibili pa rin po ba kayo ng gulay, Doc? Yes, pero mamaya na lang siguro or si Manang na lang ang mamimili. Wala akong ideya kung anong klase ng gulay ang maaaring isahog sa pansit. Sagot nito. Maaari naman kitang tulungan na maghanap, Doc. Magliligpit na rin naman ako dahil ubos na ang paninda ko. Aniya. Nagtataka pa na tiningnan ni Achilles ang kaunti pang natitira sa paninda niyang gulay. Pero may mga natitira pa naman sa tinda mo. Iuuwi ko na lang to, Doc. Agad na sinimula ni Naya ang pagliligpit para masamahan niya ito na maghanap ng mga gulay. Bibiling ko na lang lahat ng natira mong paninda. Gulat at nagtataka na tiningala ni Naya ang binata dahil sa sinabi nito. Oho, para hindi masayang, bibiling ko na ang mga natira. Sinubukan pa sana ni Naya na pigilan ng doktor sa gusto nito ngunit nagpumilit si Achilles kaya pumayag na lang siya. Sa ngayon ay nasa loob na siya ng sasakyan nito at papunta na sila sa ospital. Hindi na rin bumili ng gulay si Achilles na isasahog sa pansit dahil malapit na raw magsimula ang shift nito. Halos hindi na huminga si Naya sa loob ng sasakyan ni Achilles sa takot na baka may magawa siyang hindi maganda at may masira pa siya sa loob. Anong problema? Hindi ba maganda ang pakiramdam mo? Nag-aalala na tanong ni Achilles nang mapansin ang itsura niya. Hindi po, Doc. Nautal na sagot niya. Then why do you look so uncomfortable? Nagtataka na saad nito. Hindi lang po ako sanay na sumakay sa ganitong sasakyan. Sa totoo po niyan, ito pong unang beses na nakasakay ako sa ganito kaya
Nag-aalala po ako na baka may masira ako, paliwanag ni Naya. Achilles chuckled at that. You can relax, wala namang problema kung may masira ka. Hindi ko naman yan pababayaran sa'yo. Pero, trust me, wala kang masisira na kahit na ano. Halos hindi ka na nga huminga sa ginagawa mong yan. Baka himatayin ka na kung ipagpapatuloy mong gawin yan. Sinunod ni Naya ang sinabi ni Achilles at bahagya siyang nag-relax. Ganun pa man ay maingat pa rin siya sa kilos niya. By the way, Naya, nagsalita ulit si Achilles at halos hindi naman makahinga si Naya nang sandaling banggitin nito ang kanyang pangalan. Bala ko sana na mag-order sa'yo ng gulay dahil may feeding program kami sa kabilang lungsod. Pwede ba yon? Oo naman, Doc. Masaya na sagot niya dahil itong unang beses na may mag-order sa kanya ng gulay. Kailan niyo po ba kailangan? The day after tomorrow sana? Sumulyap sa kanya si Achilles. Maaari kitang tulungan mag-ani bukas dahil marami naman akong kukunin na gulay kaya baka mahirapan ka. Kung kaya naman ay maaga pa lang ay magkasama na silang dalawa ni Achilles para mag-ani. Bagay po pala sa inyo ang ganyang suot, Doc. Pabiro na sa Naya. Nakasuot kasi ng long sleeve ang gwapong doktor at ang suot na pambaba ay butas-butas at ang salakot na suot nito ay ang salakot ng lola niya. Thanks. Tinignan ni Achilles ang suot. I guess. Sabay napakamot pa ito sa batok. Sigurado po ba kayo na kaya niyong mag-ani, Doc? Parang sobrang init ng panahon ngayon, baka hindi po kayo makatagal doon. Kaya ko, sagot ni Achilles. Sanay naman ako sa init. Pagdating nila sa kanilang pag-aanihan ay pinakilala niya si Achilles sa mga kasama niya sa bukid. Nagulat na makita si Achilles habang mabait naman na bumati sa kanila si Achilles. Tinuro ni Naya sa doktor ang tamang paraan sa pag-aani at mabilis itong natuto. Bagaman hindi bilis niya ang pag-aani nito ay masasabi ni Naya na magaling ito sa ganoong trabaho. Nang tumaas ng sinat ang araw at sobrang init na ng panahon ay panay ang sulyap ni Naya sa doktor dahil baka may kung anong mangyari rito sa sobrang init. Pulang-pula na ang mukha ni Achilles at halatang hirap na sa init. Ayos lang pa kayo, Doc? Tanong ni Naya kaya napatingin sa kanya si Achilles. Yeah, I'm fine. How about you? Tumango si Naya bilang sagot sa tanong nito. Kaya niyo po bang init? Pwede naman po kayong magpahinga muna ron sa ilalim ng puno at kaya ko naman na po itong anihin. No, I'm good. Pagmamatigas ito kaya hinayaan niya na lang ang doktor. Ilang sandali pa ay nagulat si Naya nang biglang may nagsuot ng salakot sa kanya at paglingon niya ay nabigla siya dahil bahagya pa lang nakadukwang si Achilles kaya sobrang lapit na mukha nila sa isa't isa ngayon. Sa sobrang lapit nila sa isa't isa ay halos maduling na siya ngunit kitang-kita niya naman ang kagupuhan nito. Higit na mas gwapo ito sa malapitan at talagang wala man lang kahit anong pangit sa mukha nito. Napakakinis ng balat at mabango rin ito kahit pawisan na. Pareho silang hindi makapag-react agad dahil sa gulat at hindi nga nila pansin na nakatingin na pala sa kanilang mga kasama sa bundok at ang iba ay kinikilig sa kanila. Magkikis ba kayo? Saka lamang naputol ang kanilang titigan at napalayo sa isa't isa nang magtanong ang isang ginang. Mainit ang panahon at ang mukha ni Naya ay mas lalo pang nag-init ng dahil doon. I'm sorry, saad ni Achilles. I didn't mean to cross the line. Bala ko lang sana na isuot sa iyong salakot dahil mainit. Ayos lang po yun, sagot niya tsaka ngumiti. Salamat po rito pero dapat ay kayong magsuot nito dahil mas hindi po kayo sanay sa init. I'm fine. I'm a doctor. I can take care of myself. Sagot ni Achilles. Ikaw na muna magsuot niyan. Nahihiya nang tumango si Naya. Okay, salamat. Bumalik na rin kaagad sila sa kanya-kanya nilang mga ginagawa ngunit ang puso ni Naya ay sobrang bilis pa rin ng pintig at para bang ayaw nang kumalma. Ito ang unang beses na bumilis ang tibok ng puso niya at si Achilles ang unang lalaki na nagpabilis sa tibok ng puso niya.
Makalipas sa hindi mabilang na sandali ay nagpasya silang dalawa na magpahinga muna sa ilalim ng punong kahoy dahil masyadong mainit ang sinag ng araw ngayon. Kahit ang ibang mga nag-aani ay sumilong muna. Sa ilalim ng puno ay mas lalo pa na nakilala ni Naya ang binata. Mas lalo pang gumaan ang loob niya rito. Matapos nga ng isa pang linggo na pananatili sa ospital ay nakalabas na si Lucio at sa bahay na lamang nila babawi ng lakas. Sobrang masaya ang kanilang pamilya sa mabilis sa paggaling ng bunso nila at nagkaroon pa ng munting salo-salo. Inimbitahan nila ang mga doktor at nurses ni Lucio sa munting salo-salo sa kanilang bahay. Masayang masaya si Lucio nang dumating si Achilles kasama ang lola nito. Kung nais niyo po talaga na magtrabaho, ay maaari naman po kayo magtrabaho sa farm ni Lola. Saad ni Achilles sa kanyang ama na kumislap ang mga mata. Hindi po masyadong mabigat ang trabaho niyo roon dahil magiging assistant lang po kayo ng vet ng mga alaga naming hayop. Sa tingin ko po ay mas mainam po na doon na lamang po kayo magtrabaho. Malapit lang naman po yun sa farm mula dito na libre na rin ang lahat kaya wala na kayong dapat na ipag-alala. I'll also talk to the vet na pauwiin niya na kayo ng mas maaga para hindi po mag-alala sa inyo ang iyong pamilya. Ano po sa tingin ninyo? Nako, sobrang malaking tulong po sa amin yan, Doc. Abay, syempre po tatanggapin ko ang trabaho para sa pamilya ko. Masayang masaya na sagot ng kanyang ama. Aboteng ang ngiti nito. Nang masolo niya si Achilles ay kinausap niya ito ng masinsinan. Nagtataka naman si Naya kung bakit sobrang bait nito sa kanila. Gayong kung tutuusin ay wala naman na dapat itong maging pakialam sa kanila. Dahil tulad nga ng sinabi ni Achilles noon, quits na sila sa pagliligtas niya noon kay Ma'am Lucy dahil sobrang laki ng tulong nito sa kanyang kapatid. Dahil sa kanila ay masigla na si Lucio at malaya na mula sa sakit na nagpapahirap dito. Sobrang laking tulong po na nagawa ninyo para sa amin ng pamilya ko, Doc. Hindi ko na po alam kung sa paanong paraan ko masusuklian ang kabutihan ninyo sa amin ng pamilya ko. Sabi niya kay Achilles na ngumiti sa kanya ng bahagya. Hindi mo kailangan na suklian ang lahat ng mga ginagawa ko para sa inyo. I am doing this because you saved my grandmother. Siya ang pinakamahalagang tao para sa akin. Kaya ang pagligtas mo sa kanya ay sapat na para tumanaw ako sa inyo ng isang malaki pang habang buhay na utang na loob. Paliwanag ni Achilles. Isa pa, I only have your father a job. Dahil alam ko na deserve niya yun. It's not for free since mapapagod naman siya, so... Pero kung tutuusin ay hindi niyo na po kailangan gawin to. But I want to do it. Tumingin sa mga mata niya si Achilles. And maybe may iba pa akong dahilan kung bakit ko to ginagawa? Makahulugan ang pagkakasabi nito roon na para bang may iba pang dahilan ng binata kaya nito ginagawa. Ngunit hindi naman mawari ni Naya kung ano pa nga bang iba na pwedeng maging rason nito. Sa sumunod na mga araw at linggo ay naging sobrang masaya silang pamilya dahil tuluyan ang gumaling si Lucio. Bagaman hindi ito pwedeng mapagod ng sobra dahil maaari pang bumukang tahi nito ay nakapaglaro na ito kasamang ibang mga bata. Naging mas malapit na din sa pamilya nila ang Vistamonte. Noong nagpa-feeding program si Achilles ay sumama siya at labis siyang nag-enjoy dahil sa iyon ang pinapangarap ni Naya na magawa. Higit pa nga niyang nakilala ang binatang doktor. Ang buong akala noon ni Naya ay masungit ang binata dahil sa lagi itong tipid kong sumagot at palagi pang walang emosyon. Ngunit nalaman niya na sobrang mabait at maalalahanin naman pala ito. Sadyang hindi lang ito sanay na magpakita ng emosyon. Lumaki si Achilles kasama ang lolo at lola nito dahil maagang nawala ang mga magulang nito dahil sa isang aksidente. 1 taong gulang pa lang daw si Achilles nang mamatay ang magulang nito at sa pangangalaga na ng lolo at lola ito lumaki kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit makilola ito. Sa ibang bansa nakapagtapos si Achilles at 2 kurso ang tinapos nito, medicine at business. 2 kinuha nito na course dahil sa pangarap nito na maging isang doktor at ang pangarap naman ng lolo nito para dito ay itong magmana ng lahat ng businesses nilang pamilya. Pareho nito na tinupad ang pangarap na yon. At masasabi ni Naya na habang tumatagal ang kanilang pagkakilala at habang mas lalo pa siyang napapalapit dito, ay napupuna niya rin na para bang unti-unti na rin nahuhulog ang loob niya kay Achilles. Pero ginawa niya ang lahat para pigilan yon. Batid din kasi ni Naya
na kung hahayaan niyang sarili na mahulog ay siya lang din na masasaktan sa huli. After all, napakalaki ng agwat ng estado nila sa buhay. At kailanman ang langit ay hindi nagpapakababa para sa lupa. May gusto ka ba sa apo ko, Naya? Nabigla si Naya at hindi agad nagawang masagot ang tanong sa kanya ni Ma'am Lucy. Natawa naman sa kanya ang ginang. Tila hindi inaasahan ang reaksyon niya na yon. Ho? Nauutal na sa Naya. Huwag ka mag-alala, iha. Kung sakali man na may gusto ka nga sa apo ko ay wala naman yung problema sa akin. Dahil mabait ka naman at kilalang kilala na kita. Wala ka rin magiging problema sa apo ko dahil mabait din siya. Ako ang nagpalaki sa kanya, kaya alam ko yon. Madalas lang siyang busy sa trabaho sa dami ng kailangan niyang asikasuhin pero masasabi ko naman na hindi ka magkakaroon ng kahit konting problema sa kanya. Ngumiti sa kanya si Ma'am Lucy na para bang gusto-gusto nga siya nito para sa apo. Ang totoo nga niyan ay ikakasiya ko pa kung sakaling ikaw man ang kanyang magiging asawa. Hindi maalis sa isip ni Naya ang sinabi sa kanya ng lola ni Achilles. Marami siyang mga katanungan at walang makapagbigay sa kanya ng kasagutan. May problema ba, Naya? Napukaw si Naya at naputol ang daloy ng isip niya nang marinig niya ang boses ni Achilles na nagtanong sa kanya. Kumurap-kurap siya at pinagmasdan ng binata na lumalangoy papunta sa harapan niya. Andito sila ngayon sa batis dahil kanina ay humiling sa kanya si Achilles na kung maaari ba daw ay samahan siya nito na magtampisaw sa batis para makapag-relax dahil sa sobrang dami raw ng trabaho nito noong nagdaang araw kaya sobrang stress nito. Bakit natutulala ka? Tanong muli ni Achilles na ngayon ay nasa harap niya na. Nakaupo si Naya sa isang malaking bato habang ang binata naman ay nasa tubig. Wala, may iniisip lang ako. Sagot niya. Sigurado ka ba? May pag-aalala sa boses ni Achilles. Ngumiti si Naya at tumango. Oo naman, Dok. Kailan mo ba titigilan ang pagtawag sa akin ng ganyan? Ang alin, Dok? Inosente na tanong niya. Yan. Ang Doc na yan, I told you. You can be less formal around me dahil wala naman ako sa hospital at hindi ako duty. Oo nga, at makailang beses na yon na sinabi sa kanya ng binata, ngunit ewan ba ni Naya at hindi niya magawa-gawa na tawagin ito sa pangalan. Para bang kahihira para sa kanya na banggitin ang pangalan nito dahil sa tuwing ginagawa niya iyon ay bumibilis ang tibok ng puso niya at ang mukha niya ay nag-iinit. Achilles. Sambit niya sa pangalan nito kaya napangiti ng malaki ang binata. See? My name sounds more beautiful when you say it. At saka, we sounded more close kung ganyan lang ang tawag mo sa akin. Nakakatunaw talagang mga ngiti nito. Call me that often. Mas gusto ko yan. Wala namang ginagawa si Achilles at sinasabi lang naman nito na mas gusto nito na tawagin niya ito sa pangalan nito. Ngunit ang puso ni Naya ay ayaw nang kumalma at ang mukha niya ay para bang masusunog na sa init. Hindi niya magawa na magawang pakalmahin ang puso niya at nag-aalala siya na baka napansin na rin ni Achilles ang pamumula ng pisngi niya. Kaya para makaiwas at hindi nito mapansin ang pamumula niya ay tumayo na siya ngunit sa kanyang pagakbang ay bigla siyang nadulas na dahilan para mahulog siya sa tubig. Biglang nangyari kaya hindi niya nagawa na makapaghanda kaya takot na takot siya na bumagsak sa tubig at para bang malulunod siya. Mabuti na lang at nasa malapit lang si Achilles at agad siya nitong sinagip. Napahinga naman ng malalim si Naya at saka yumakap siya ng sobrang higpit sa leeg ni Achilles na para bang ang buhay niya ay nakadepende na rito. Bagaman nag-aalala ay hindi napigil ni Achilles ang pagtawa. Magkasalubong ang kilay na tumingin siya sa mukha nito habang ang binata naman ay tumatawa pa rin. Anong nakakatawa? May bahid ng inis ang tono ng boses niya pero may sumusupil naman ng ngiti sa kanyang labi dahil nakakahawa ang tawa ni Achilles. He looked so majestic while laughing loudly and it made her heart beat even faster. You're funny, saad ni Achilles sa pagitan ng tawa. It was very funny. Anong nakakatawa doon gayong muntik na ako mamatay? Sabi niya tsaka napanguso. It's funny and so cute.
Natatawa pa rin si Achilles kaya mas lalo na lang na napanguso si Naya pero hindi naman talaga siya naiinis. Sa halip ay masaya rin siya na makitang masaya ito at masarap pa ang tawa. Do you really think you're going to die gayong may kasama kang doktor? I can give you a CPR as soon as possible. Gusto mo bang i-CPR kita ngayon kahit okay ka lang naman? Nakalublob na nga lang silang dalawa sa tubig ngunit ang pakiramdam ni Naya ay masusunog pa rin ng pisngi niya. Hindi na siya makasagot dahil batid niya na kung sasagot siya ay mauuta lang siya. Napapaut na lamang siya kaya natawa ulit sa kanya si Achilles. You're so adorable. Nanggigigil na saad nito bago inabot ang isang kamay ang ilong niya at piningot iyon. At ng araw din yon ay napagtanto ni Naya na mahal niya na nga si Achilles. Noong una ay pilit niya pang tinanggi ang katotohanan na yon ngunit matapos ang araw na yon, nabigyang linaw siya at natanggap sa sarili na mahal niya na nga talaga ito. Wala na siya nagawa. Hindi niya na yon maiwasan o maitanggi. Dahil kahit anong gawing pag-iingat niya man, ay hindi niya pa rin naiwasan ang pana ni Cupido. Sa dami ng tao sa mundo ay talagang sa taong hindi siya kayang mahalin pa talaga siya umibig. Para siyang isang tagalupa na nagsusubok na maabot ang langit sa sandaling mapagtanto niya na mahal niya nga si Achilles. Apo, seryosong wika ng lolo niya. Batid ko kung anong nararamdaman mo para sa kanya. Po? Kasalukuyang nakaupo sila ng lolo niya sa labas ng kanilang bahay at pareho nilang tinitingnan ang kalangitan na puno ng mga bituin. Malalim ang gabi ngunit hindi siya makatulog kaya nagpa siya si Naya na lumabas muna para magpahangin. At nagulat siya nang makitang nasa labas din ang lolo niya. At sobrang hindi niya inaasahan ang sinabi niyo ng lolo niya. Alam naming lahat na gusto mo siya. Bumaling sa kanya ang kanyang lolo. Sobrang halata ng nararamdaman mo para sa kanya sa tuwing tumititig ka sa kanya. Hindi mo man sabihin, ang mga mata mo naman ang nagsasabi ng totoo. Hindi naman sumagot si Naya at napayuko na lamang habang ang lolo niya naman ay huminga ng malalim. Mabait kang bata, apo. Sobrang swerte ng lalaki na mamahalin mo dahil sobrang mabait ka at masipag. Ang turing sa'yo ng mga tao rito sa atin ay isa kang santa na dapat tularan ng mga anak nila na babae. Masasabi namin na kung sino man ang taong iibigin mo ay daig pang mananalo sa loto. Pero tila ikay umibig sa maling tao. Napaangat ng ulo si Naya dahil sa panghuli na sinabi ng lolo niya. Mabait na tao si Achilles, alam ko yon. Alam na alam ng lahat yon. Dahil isa tayo sa mga taong pinakitaan niya ng labis na kabaitan. Niligtas niya si Lucio at dahil sa tulong niya sa atin ay umayos ang ating pamumuhay. Masaya ako na nakilala niyo ang isa't isa pero tatandaan mo na ang langit ay mananatili lamang sa langit at ang lupa ay mananatiling nasa lupa at hindi kailanman magpapang-abot ang langit sa lupa. Ang ibig sabihin ng isang taong tulad niya at ang umaasa na ibigin ka niya pabalik ay maihahalin tulad sa pagsungkit sa makinang na bituin sa kalangitan at sa pagsubok na ihinto ang pag-ikot ng kamay ng orasan. Napaka-imposibleng mangyari. Huminga ng malalim ang lolo niya. At alam ko na alam mo na kahit kailan, hindi iibig ang isang tulad niya sa isang makinang na bituin sa madilim na kalangitan sa katulad natin na singbaba ng lupa. Alam ko naman po yun, Tay. Malungkot na sagot ni Naya. Pero sadyang hindi ko po mapigil ang aking nararamdaman para sa kanya. Kahit anong gawing iwas ko at paalala sa puso ko na huwag siyang itibok dahil sa huli ako lang din na masasaktan eh. Hindi ko po nagawa. Minahal ko pa rin po siya. Mahal na mahal ko pa rin siya. Siguro gano'n naman talaga ang pag-ibig. Mahirap mapigilan ng puso at hindi maturuan. Ngunit ang maipapayo ko lang sa'yo, hanggang maaari umiwas ka. Hanggang kaya po, pigilan mo. Huwag na huwag mong hahayaan na siyang maging sentro ng buhay mo. Dahil ayoko masaktan ka. Ngunit tila bahuli na ang lahat para ron. Dahil si Achilles na nga ang naging sentro ng buhay niya.
Pakiramdam niya ay may kung ano ng kulang sa buhay niya kung mawawala si Achilles sa tabi niya. Siya na bang girlfriend niyo, Doc Achilles? Napatigil si Naya sa kanyang ginagawa nang marinig niyang tanungin ng isang lalaki si Achilles. Palihim pa siyang sumulyap sa kanila para makita niya ang reaksyon ni Achilles. Nakangiti lang ito at walang balak na sumagot. Nang nararamdaman ni Achilles ang tingin niya ay bumaling din ito sa gawin niya. Nagtagpo ang kanilang mga mata ng ilang segundo at nakita niya ang kakaibang emosyon doon na hindi niya mapangalanan o maipaliwanag. Sinaya na ang unang umiwas ang tingin at nagkunwari siya na walang kahit anong narinig. Ang ganda po pala ng girlfriend niyo, Doc. Nagsalita pang isang babae na sa tingin ni Naya ay hinuharing doktor. Oo nga, sobrang ganda niya, para siyang isang modelo. Kaya pala hindi mo kaagad siya pinakilala sa amin, Doc. Sobrang ganda pala talaga ng kasintahan niyo na kahit sino sa amin ay maaaring mabigani sa kanya. Nagtawa na naman ang mga ito dahil sa sinabi ng lalaki. Hindi na narinig ni Naya ang boses ni Achilles kaya muli siyang sumulyap dito. Nahuli niya ito na nakatingin na rin pala sa kanya at madilim pa ang mukha. Nasa feeding program sila ngayon at sinama ulit siya ni Achilles dahil napunahan nito kung gaano siya kasaya nung unang beses na sinama siya nito sa ganitong gawain. Pero ang totoo ay sobrang ganda niya pala. Kung alam ko lang na taga San Isidro lang pala siya, dinalasan ko na sanang pagbisita ko roon at baka naunahan ko pa kayo, Doc. Habang patuloy na inaasar si Achilles ng mga kaibigan nito, ay nakatingin lang ito sa kanya hanggang sa pakiramdam ni Naya ay napako na siya sa kanyang kinatatayuan. Dahil sa sumunod na sinabi ng isa pang lalaki na may katabing napakagandang babae. Hindi ba siya ang anak ng lalaking nagmamakaawa sa inyo noon, Rhea? Oo, siya yun. Sagot naman ng babae na nagngangalang Rhea. Hindi ko lubos akalain na siya palang kasintahan niyo, Doc. Tila nanunuyo pa ang tono ng boses ng babae. Nagmakaawa? Tanong ni Achilles sa mga ito. Mariin na napalunok si Naya at humigpit ang hawak niya sa isang bottled water na hindi niya na naibigay sa batang naghihintay sa kanyang harapan. Oo, nagmakaawa sa kanilang ama niya para matanggap sa trabaho. Pero dahil nga sa may sakit ay hindi tinanggap ng ama ni Rhea. Alam niyo na, sagabal sa maayos na daloy ng trabaho ng mga ganong tao. Natatawa pa na paliwanag ng lalaki. Sagabal? Tila hindi nagustuhan ni Achilles ang pagkakasabi ng lalaki dahil marahas ang tono ng boses nito. Iniisip niyo na ang taong may sakit at gusto lamang na magtrabaho para matustusan ang pangangailangan ng pamilya at ng anak na may malubhang sakit sa puso ay isang sagabal? Hindi naman sa ganun, Doc. Pero 'di ba bilang mga businessman na mahalagang kinikita araw-araw at nagpapasahod ng maayos, dapat natin napiliin ang mga tao na may kalidad ang trabaho at sigurado na hindi sasayangin ang perang pinapasahod natin. I can't believe you have that kind of stupid mindset, Doc. With all that you have, nagagawa mo pa rin pala na manghamak ng kapwa. Baka sa tono ng boses ni Achilles ang sobrang disappointment. Nag-expect ako na matalino kang tao since you graduated from Harvard. Pero hindi pala. You disappoint me. Sinubukan na ipaliwanag ng lalaki ang sarili at kung ano ang point nito at nagawa nito na sabihin ang mga yon ngunit hindi na ito hinayaan ni Achilles. Para kay Achilles ay wala ng point ang anuman na paliwanag nito dahil malinaw na ang lahat sa kanya. I know that you know how much I hate working with your kind. Ang akala ko hindi kayo tulad ng inaakala ko. Akala ko iba kayo. But you made me realize na mas mabuti palang naging pasya ko na hindi mo napirmahan ng kontrata at hindi pa ako nakapag-invest sa kumpanya ninyo. Just today, I realized that none of you deserves my investment. Sinubukan pa ng lalaki na humingi ng pasensya kay Achilles sa mga nasabi at sa sinubukan pa na magpaliwanag ngunit hindi na nito binigyan ng pagkakataon. Nang umalis si Achilles at iniwan ng mga ito ay agad naman na sinundan ni Naya ang binata dahil alam niya na sobrang init ng ulo nito ngayon. Pasensya na po, Doc, at napahiya ko po kayo ng dahil sa akin. Dapat po pala hindi na ako sumama sa inyo. Hindi na po sana kayo napahiya. Nahihiya na paghingi ng pasensya ni Naya kay Achilles. It's okay. Baliwala naman sa amin ang opinion nila. At pasensya ka na rin sa mga walang kwentang sinabi nila kanina tungkol sa iyong ama.
Asahan mo at hindi ko itutuloy ang anumang plano ko na mag-invest sa mga kumpanya nilang yan. Umigting ang panga ni Achilles dahil sa Ines. Hindi ko rin kaya na makatrabaho mga katulad nila. Okay lang po yun, Doc. Sanay naman na kami na makarinig ng mga gano'n na salita. Hindi na po bago sa amin yun. Paliwanag ni Naya. Pero pasensya na po sa mga nasabi nila kanina. Nakakahiya po para sa inyo dahil inakala ng mga tao roon na kasintahan niyo ako. Napakunot naman ang noon ni Achilles. Why? What's wrong with having you as my girlfriend? Parang hindi po kasi magandang pakinggan yan. Hindi magandang pakinggan? Tila hindi natuwa ang binata sa sinabi niyang yon. Ikaw bang nahihiya dahil inakala ng mga tao roon na ako ang boyfriend mo? Hindi po ako nahihiya. Agap na sagot ni Naya. Pero syempre po, sobrang yaman ninyo tapos ang akala ng mga tao roon ay ako ang nobya ninyo. I told you. Walang problema sa akin na iniisip ng mga tao doon ikaw ang girlfriend ko. Wala akong pakialam sa iniisip ng ibang mga tao kanina. As long as they didn't say it loudly enough for me to hear. I don't care. What matters to me is what you think about me. Nahiya ka ba na iniisip nila na ako ang boyfriend mo? Mabagal siyang umiling. Hindi po. Then, that's what's important for me. Pero, nanlaki ang mga mata niya na walang pasubaling lumapit ito sa kanya. Bumaba ang isang kamay nito at hinawakan ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito. Natigil si Naya sa paghinga ng yumuko ito at nilapit nito ang mukha sa kanya. He gave her a soft and hot kiss. Hindi siya halos nakagalaw sa sobrang bulat. Nang bumitiw ito sa halik ay sobrang lapit pa rin ito sa kanyang mukha. Ang paghinga nito ay ramdam na ramdam niya sa kanyang labi. Achilles licked his lips. Nakatitig si Naya sa binata ngunit ito ay nakatingin sa kanyang labi. I'm not bothered by their opinion about our relationship status. In fact, I'm happy and not disgusted at all. Masaya po kayo? Absolutely. I mean, who wouldn't feel that way? Having someone as wonderful as you, as a girlfriend, must be incredibly good. Inabot ni Achilles ang kanyang muka at saka nasuyo yung hinaplos. Don't be embarrassed if they think you're my girlfriend. Dahil kung sakali man nabibigyan mo ako ng pahintulot na maging totoo yon, handang-handa akong ipagsigawan sa buong mundo na ikaw ang girlfriend ko at mahal na mahal kita. Ano? Ang tanging nasabi ni Naya dahil sa gulat sa kanyang mga narinig. Ngumiti na matapos si Achilles sa kanya. Gusto kita, Naya. Gustong gusto kita. Mas lalong nawala ng imik si Naya dahil doon at pakiramdam niya ay napako na siya sa kanyang kinatatayuan. You heard me right, beauty. Mahal na mahal kita at wala kang dapat na ikahiya kung isipin man ng ibang tao na ikaw ang girlfriend ko. Dahil handang-handa ako na pakasalan ka at ipagsigawan sa buong mundo na ikaw lang ang mahal ko. Dumampi ang labi ni Achilles sa kanyang noo. Mahal kita. Saad pa nito bago muling pinatakan ng halik ang noon niya, kaya napapikit na lang si Naya. Mahal na mahal kita, Naya. Wala akong ideya kung paano at kung kailan nagsimula. Basta ang alam ko lang ay mahal kita. At ikaw ang nais kong makasama habang buhay. Pumatak ang luha sa mga mata ni Naya dahil sa sinabi nito. Pakiramdam niya ay nagwawala na ang puso niya sa sobrang bilis ng tibok. Hindi niya magawang makapagsalita dahil sa nakaka-overwhelm na emosyon. Kaya ang ginawa niya, inabot niya ang mukha ni Achilles. Tumingkayad siya at pinagdikit niya ang kanilang mga labi. Sa halik na yon, binuhos ni Naya ang lahat ng nararamdaman niya para rito. Na mga sandaling yon, pakiramdam ni Naya ay nasa ulap siya. At para bang may mga paru-paro siyang nararamdaman. Mahal din kita, Achilles. Mahal na mahal din kita. Umiiyak na pag-amin ni Naya na magkahiwalay ang kanilang mga labi. Ngunit si Achilles na masuyo na pinunasan ng luha sa kanyang mga mata bago tuluyan na kinulong ang mukha niya sa mainit na palad. I know.
Alam ko na mahal mo rin ako. Hindi ako manhid para hindi yun maramdaman. Kung alam mo naman pala, bakit hindi ka kaagad umamin sa akin? Alam mo ba kung gaano ako nag-overthink at nasaktan sa tuwing naiisip ko na hindi mo magagawang masuklian ang pagmamahal ko? I'm sorry. Pinatahan siya ni Achilles. Hindi ko sinasadya na paabutin pa ng matagal. Gusto ko lang talaga na maging handa ka. Pero hindi ko naisip na nasasaktan ka na pala sa ginagawa kong yun. I'm sorry. Pangako magmula ngayon, hindi ka na ulit mag-overthink dahil mahal na mahal kita. At araw-araw ko yung ipaparamdam sa'yo. Iyon ang pangakong binitawan ni Achilles bago muling sinakop ang kanyang mga nakaawang na labi. At doon nila binuhos ang nararamdaman. Masayang-masayang kanyang puso dahil sa mahal din pala siya nito. Ilang araw lamang mula nang magkaaminan sila ng nararamdaman at naging opisyal na silang magkasintahan at pinaalam kaagad nila sa kanilang pamilya ang relasyon nila at sobrang masaya silang lahat. Lalong-lalo na si Lucy na nagpa-party pa sa buong San Isidro. Hindi naman alam ni Achilles kung kailan ba lumalim ang nararamdaman niya para kay Naya. Oo nga at unang kita niya pa lang noon sa dalaga ay pinabilis na nito ang tibok ng kanyang puso. Pero alam din ni Achilles na hindi roon lumalim ng sobra ang nararamdaman niya. Marahil ay doon nagsimula ang lahat. At kung kailan niya ito minahal, hindi niya alam. Basta isang araw nang magising siya ay mahal niya na ito at hindi niya na kaya na mawala ito sa kanya. Hindi na kaya ni Achilles na mawala si Naya sa tabi niya. Pakiramdam niya kapag mangyari yon ay nababaliw siya kung kaya naman agad niya itong pinakasalan. Matapos ang mahigit 2 taon nilang pagiging magkasintahan ay nag-propose siya dito at nagpakasal agad sila. Ngunit hindi muna sila nag-anak dahil hihintayin muna nila na makapagtapos ng pag-aaral si Naya. Ang gusto kasi ni Achilles na matupad muna ni Naya ang lahat ng mga pangarap nito bago siya magkaroon ng anak. Dahil alam niya na higit na mas magiging masayang asawa niya kapag nangyari yon. Life is replete with unforeseen twists and turns. And amid this unpredictable journey, encountering one another on a day fraught with unexpected occurrences stands as the most beautiful moment they've ever experienced. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!